Miss Kiset, ang galing mo naman. Tanga ang gobyerno, ikaw matalino. Ang pinapalagay ni Miss Kiset, ha? Yung audience niya, mga tanga eh. May I ask you the question, how much taxes did you pay? And I will tell you how much tax I paid. Si Sergeant na lang nagpapatunay. Kapitan yung nakatanggap. Last man standing, last man arrived na nakatanggap ng 4 piece. 4 piece. On December 28, 2024, Ms. Kiset, Yes, sir. you said, in Tagalog, ang tanga ng gobyernong to, not just as leaders, but as human beings. Is that what you feel? Sir, I apologize. I do not know what happened on December 28 to make me angry. But if I wrote it that time You're apologizing. for not, no, sir, I mean, I do not know what situation on December 28. Let me and what the continue on. context. Let me Yes, sir. continue on. It says, ipapamudmod sa mga naka-braces na nagbabakasyon abroad ang AKAP money tapos utang ng 629 billion. Yung budget ng ayuda this year na pinibigay kung kani-kanino na nag-mall tour pa yung mga tanga na 500 billion uutangin ulit kasi nag-deficit daw. Mr. Chair, Ms. Kiset, ang galing mo naman. Ha? Tanga ang gobyerno, ikaw matalino. Ano? Am I right? Tanga ang gobyerno, hindi mo matalino ka. Mr. Chair, when one is angry, one says bad things. And in the situation that, sir, Mr. Chair, in the situation when I found out So that our Mr. Chair, you still have words, no, Mr. Chair. Ibig sabihin, that you are actually telling your anger to your followers, your anger. Saan mo nakuha yung anger na yan? I mean, do you have the facts? Do you have the information? Do you have the documents? Mr. Chair? Sir, nasa news po na uutang tayo this year and last year. Well- Sir, sir, please, Mr. Chair, kaya ako nagalit kasi may nakita akong nakaakap na naka-brace tapos sir, I am not laying it on the congressman. I am laying it on the person who gave that person 5,000 despite na, sir, kasi taxpayer kami. Masakit, sir, na makikita namin na... Ms. Kiset, may I ask you the question, how much taxes did you pay? And I will tell you how much tax I paid. Sir, Ang katwiran mo, you're a taxpayer. Bakit? Anong palagay mo sa akin, di taxpayer? Sir, hindi naman po kayo yung sinasabihan ko ng tanga, Mr. Chair. Kaya It tinatanong was the kita, Mr. process Chair. of distributing the Mr. Chair, AKAP. tinatanong kita kung saan mo kinuha ito. Sa news mo lang pala kinuha eh. Wala kang documents. You cannot even tell me if you're telling facts or truth. Sir, nasa news po kasi sasabihin na mo, tanga ang mag-uutang gobyerno. tayo. My goodness, ibig mo sabihin, you're going to base your statement, tanga ang gobyerno, sa news na nabasa mo, Mr. Chair, and then you're telling me you're a journalist, and you're telling me that you're speaking the truth? Mr. Chair, respectfully po, those are my feelings. Kasi binamigay natin yung pera sa Therefore, if AKAP. that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. I will apologize, Mr. Chair, for my bad words or for... I apologize for my bad words, sir. I Mr. Chair. apologize for saying the word tanga in my post. Maraming salamat, Mr. Chair, for admitting that, no? Siguro naman, makikita mo naman ang gobyerno, sasabihin mo mga tanga kami, siguro, pinapalagay mo, alam mo sa akin, Mr. Chair, ang pinapalagay ni Ms. Kiset, yung audience niya, mga tanga eh. Yun ang pinapalagay mo. Hindi ang gobyerno. Yung audience mo, mga tanga, kaya papaniwalaan nila ang sinasabi mo sapagkat yung audience mo mismo ang hindi nakakaintindi.
That is fake news, Mr. Chair, and that is what we're investigating right now. You see? I hope that you understand that, Mr. Chair. Ms. Quezet, do you understand what I'm trying to say? Ikaw, nandito sa akin yung mga sinabi mo tungkol sa amin, ha? Hindi ako sumagot dyan, eh. Hindi ko na kinakailangan pang i-belabor yan. So, anyway, Mr. Chair, anyway, nakita ko naman na Ms. Quezet is now apologetic to what she said. Narinig mo naman yung sinabi ni Congressman Abante, di ba? Dapat pagka nasa Congress, di ba? Dati, nung araw, di ba? Pag nasa Congress, formal yan, di ba? Sinabihan niya, natanga yung gobyerno. So, hindi naman siya yung mismo yung sinasabihan doon. Pero, siyempre, buong pagkalahatan niya, pag sinabi mo kasing gobyerno, kasama na yung mga elected officials, mga kawani ng gobyerno, di ba? Baka siguro sa kaya niya lang masabi yun, na siguro bukso ng kanya damdamin. Oo, siyempre, siguro frustration kasi pagka galit ang isang tao o may frustration, nakakapagbitaw tayo ng hindi magandang salita, di ba? Later on, ma-realize mo na mali yung ginawa mo, di ba? Hindi ba siya pwedeng magsalita ng ganun? O halimbawa, ako, hindi ba ako pwedeng magsalita ng ganun sa Gobyerno? O, sa gobyerno? Kung halimbawa sabihin na frustrate ako kasi simple taxpayer naman ako eh. Oo. Pwede naman tayo magsalita. Basta lang, huwag lang siya malicious. Oo, sir. Ang sabi kasi, kapag nagsalita ka sa isang organisasyon o sa isang kumpanya, yung kumpanya lang naman yung inaan mo, sinasabihan mo doon, hindi yung tao, di ba? So, wala namang ano doon. Although masama talaga magsabi sa isang nang tanga, di ba? Pero, siyempre, yung bugso ng kanyang damdamin yun. Tapos, unang-una, babae yun, di ba? Biruin mo nung pagkatapos niyang pagsabihan ng gano'n, umiyak siya, ang tagal niya umiyak eh. Kahit ako sir, magkasama yung ano ko sa loob ko sir, kasi parang yung pagkakasalita sa akin doon, ito sa kwan lang ito, personal ko sa o, kasi siyempre, ay nanonood sa'yo buong mundo. Ewan ko, nanonood yung mga taga-Nimik, di ba? O, siyempre, ang mangyari dyan, yung impression sa'yo na nakapanood niya, nang nakakakilala sa'yo, followers mo, siyempre, yung sinabi ni Congressman, halimbawa, ako sasabihan mo ng ganyan sa harap ng maraming tao tapos yung mga nakakilala sa akin, siyempre mayroong panunuya. Kahiyan yun eh. Oo, dapat sana, hindi naman sana ganun ba na parang hiniya ka doon sa napakaraming nanonood, di ba? Yes. Buti kung kayo-kayo lang, di ba? Oo, parang na-degrade yung pagkatao doon ni Ma'am Crisette. Kasi ano nga naman talaga, kasi na-frustrate siya kasi nga may mga nakakatanggap ng ayuda, yung AKAP ba yun? Yun ba silang issue niya? O yung AKAP, may nakakatanggap daw ng AKAP na naka-braces. Oo. So, siyempre, ikaw na nagbabayad ng tax, bakit yan ang nabigyan nyo, hindi yung mismong yung talaga nangangailangan, di ba? Oo. Kasi nga naman, siyempre, sinabihan niya na tangang gobyerno. Hindi tangang gobyerno, ang ano lang doon, yung implementation, yung hindi masyadong nasala ng maigi, yung mga tao. Kahit kami rito, nakikita namin kapag nagsisecurity kami nung, ano yan? Yung 4Ps. Meron kami nakikita rito na medyo may kakayanan sa buhay, di ba? Oo, sir. Kasi hindi natin masasabi, hindi rin masasabi ni Congressman Abante na walang ganong nangyari. Meron pong nangyaring ganon. Ako nga mismo, may nag-text sa akin, may nag-chat, may nag-text, may nag-chat. Na sir, pengin ang number mo sir. Pengin ang buong mong pangalan sir. Isasama kita sa pamimigay ng ayuda. Sinabi ko na lang na hindi, bigay nyo na lang po yan sa mga tunay talaga na nangangailangan. Sabi ko, paano po ba ako masasama dyan? Sabi niya, sir, kakilala ko yung yung namimigay. So doon pa lang sa lagay na yon, sa sinabi nung nag-text sa akin na mayroong mga irregularidad na nangyayari doon sa pamimigay ng 4Ps o ano ba bang piece yan or AKAP, mga ganyan, X, mga irregularity, di ba? Kasi hindi naman nila nasusupervise yan sa taas eh. Kasi, ano ba si Sergeant, yung taga-pamigay, or taga-background check, itong si Juan, sama ko na to, kaibigan ko to eh, di ba? Alam niyo yan, alam ng mga ibang tao yan dyan na pwedeng maglagay kahit sinong tao dyan na hindi ka anong nababackground check. Ikaw ba naman, ito, halimbawa, sinabi ko si Juan, si Juan, makakatanggap to. Tapos yung mas mataas sa akin, alam namang mag-background check pa yun, di ba? Na si Juan ay qualified ba yan? Hindi na mag-ano yan, hindi na mag-uusisa yan. Basta nakalagay doon sa listahan na ito si Juan,
makakatanggap ng 4 piece, makakatanggap talaga yan, di ba? Huwag na nating, kumbaga, huwag na tayong maging balat sibuyas. Nangyayari at nangyayari yan. Kahit saan naman yan, nangyayari naman yan. Kahit saang lugar yan, na nangyayari yung ganyan, na mayroon talaga napapasama na hindi talaga qualified. Di ba? Yung kumbaga kung tawagin malapit sa sandok. Oo, malapit sa sandok, malapit sa lutuan, di ba? Yung nagpa-background check, kakilala, kakamag-anak, best friend, kumare, kumpadre. Ayan, oo. So hindi talaga maiwasan yan, that is form of corruption. Pero hindi talaga natin yan talaga naiiwasan kasi nangyayari talaga yan. Yeah? Kaya ikaw na nagbabayad ng tax, siyempre makakapagbitaw ka ng ganon, di ba? Katulad kayo, nasasabihan nyo kami ng mga kapulisan, kurap, di ba? O, tanggap namin yun kasi hindi talaga maiwasan yun na may ganong mga salita na sasabihin sa amin. So, kami na nasasaktan, na sinasabihan kami ng ganon, so, magpe-perform na lang kami ng tama. Para yung sinasabi nyo na kami mga kapulisan, kurap, na at least malinis sa konsensya namin na hindi kami kurap, di ba? Tsaka pa sir, pag tayo na sa gobyerno nga, di ba? Siguro sa atin, applicable yun. Pero sa iba siguro, hindi kasi dapat pag sa gobyerno tayo, pag nagtatrabaho tayo sa gobyerno, dapat hindi tayo balat sibuyas. Di ba? Kasi pag public official ka, dapat tanggap mo batuhin ka ng tae. Di ba? Kasi sa tae sir, bisa din sir, kaya kung sinabing tae sir, kasi siyempre, pinakamabaho na at pinakamarumi na yung naihahagi sa yung salita, di ba? Tama. Tanggap, kaya mo tanggapin. So yun na talaga, pinakamabaho na yun, di ba? So dapat huwag tayong balang sibuyas kasi ang taong bayan ang naglagay sa'yo dyan. Ngayon, kung ayaw mong makarinig ng mga panamasaltang ganyan, you better evaporate, di ba? Sa kanila sila, talaga pinili sila ng tao, di ba? Tayo, nag-apply tayo, di ba? Nag-apply, meron tayong kwalifikasyon, di ba? So, hindi basta-basta yung pagpasok natin, mag-aral tayo, license tayo, nag-undergo pa tayo ng napakabang training. Marami pang proseso na ginawa, di ba? Sila, nag-file lang sila ng candidacy, tapos ng kampanya. Yun lang. Tapos na gusto ng tao, binoto. Binoto sila, kaya naging public official So, sila. ibig sabihin, dahil sa tao, kaya kayo nandyan. Yes. So, tanggapin nyo lahat ng sasabihin ng tao sa inyo. At saka huwag tayong manghihiya. Parang sa naging action taking niya doon kahapon, parang ang pangit kasi, di ba? Eh, pangit yung action taking niya. Kasi kongresista siya, di ba? Dapat Yes, kagalang-galang. Kaya nga, lagi nakalagay doon sa kagalang-galang, di ba? Honorable. Honorable, congressman, di ba? Ibig sabihin, lahat ng galaw mo is dapat kagalang-galang. Yes, sir. Sa amin, hindi naman kami kagalang-galang, police captain, Jason Tesorero, hindi naman kami ganon. Walang kagalang-galang sa amin, sa kanila kagalang-galang. Ibig sabihin, lahat ng bibitaw mo na salita doon, lahat ng actuation mo, lahat ng gagawin mo is dapat kagalang-galang, di ba? Ang masasabi ko sa kanya, sir, dapat hindi siya, kasi hindi naman talaga personal. Kaya dapat hindi ganun yung action taking niya. Kung baga sa basketball, foul yun. Sabihin nila kung, sir, madam, ano bang dapat gawin? Bakit ganun, di ba? Oo. Ano bang dapat gawin ng isang content creator para hindi ka makapag-mislead sa mga sa mga followers mo? Sir, siyempre sasabihin niya, sir, hindi ko na po ulitin yung mga ganun, magiging mapanuri na ako, di ba? Dito, barangay captain. Di ba? Sa hiya niya na magtanggap na makisingit doon sa mga pilahan, siya yung last man arrive. Standing. Oo, siya yung last man arrive na tatanggap ng... Oo, na makatanggap para wala ng tao, para wala makita. Siyempre, andun pa kami, nakita ko, sabi ko, Kap, membro pa niyan. Di ba? Asawa niya sa abroad, tapos barangay captain ka. Dapat sana, por delikadesa naman na ibinigay mo na lang doon sa mga nag-uulam lang ng mga tahuyo, kape, mantika. Di ba? O, ibig sabihin, Sergeant, may katotohanan din yung sinabi ni Crisette na may nakakatanggap talaga na mayroon talagang kakayanan sa buhay. Oo naman, sir. Oo naman, sir. Si Sergeant na lang nagpapatunay. Kapitan yung nakatanggap. Last man standing, last man arrived na nakatanggap ng 4 piece. 4 piece. Oh. Di ba? Kaya nga, balik ko sa issue ulit. Kung nakasalita ka man ng hindi maganda, ibig sabihin, ang tanga naman ng gobyernong ito, so dapat, yung dahil ka sabi ng ganun, kasi nagbabayad ka ng tax. Tapos, yung system na naman doon eh. Yung ayaw niya. Oo, kaya mo nasabing gobyerno, kasi gobyerno yung nagpapa-implement ng system na ganun. Oo, di ba? So ngayon, nakasabi ka ng ganun, wala ka naman pinapoint out kung si mayor ba yan, si kagawad ba yan, si congressman ba yan. Ngayon, as a leader naman na hinahalal ng tao, dapat sana, huwag naman tayong balat sibuyas, hindi naman tayo sinasabihan yan. So, kung sinabihan ka talaga na
personal ka sinabihan na ganun, andun ka. Halimbawa, ikaw, Congressman Jason, andun ka nakatayo. Sabihan kita, ang tanga mo naman, bakit mo ganun? Binigyan niya, no? That is the time na magagalit ka sa akin. Ang dapat gawin nila doon, ayusin nila ang sistema, Oo. di ba? O sinabihan akong tanga ni ganito. Ano bang mali doon, di ba? Ano bang mali sa ginawa namin? So, kanta ka ng investigation kung ano yung ginawa naming mali. So, baguhin mo yung sistema, di ba? Oo, sir. At saka, sir, kung sinabihan siya, sir, ng tanga personally, Oo. mayroong karampatang action na pwede mong gawin sa kanya. Kasuhan mo ng, halimbawa, cyber libel. Halimbawa, nagsabi ng gano'n, ito nga ba, na videohan kita, ito naman, tanga naman ito ni Jason na ito, gano'n. Oo. So ngayon, kung pakiramdam mo na pangit yung naging, ano ko sa'yo, naging vlog ko sa'yo, kasuhan mo ko. Oo. Di ba? Hindi yung ipapatawag mo ko doon, Para ipahiya. doon ako hihiyain. Oo. Ano naman ko, di ba? Kaya nga. Ngayon, kung hindi ako makareact ng naaayon, sa gusto mong marinig, cite in contempt ako. Matik yan. Meron nga doon isa sir yung may isang vlogger dito kahapon na medyo mataba, hindi ko na nakuha yung kanyang pangalan, di ba? Sabi niya, oh sir, nahingi ako sir ng sorry, mali ako, pero gusto niya lang i-emphasize yung ipinos niya talaga. Although sabi niya, oh sir, mali yung na-post ko sir, sorry kasi kung hindi niya yan so sir, i-admit, sinabihan siya ni Congressman Paduano na I will cite you in contempt. Oh, di ba sinabi Kaya nag-sorry siya. Oo. Ganon din si Miss Crisette. Oo. Nag-sorry siya. Ilang beses, 3 beses siya nag-sorry. Oo, di ba? Ayaw kasi siguro lang matulog sa Oo. sa Congress. Siyempre, nandun ka. Sila ang authority. Yun. Kung ano sasabihin nila, susunod ka, di ba? Wala kang no choice, di ba? So, ibig sabihin, sir, ang nangyari dyan, pag pinatawag ka nila, so, kailangan mong sumunod sa kung ano yung gusto nilang ipalabas doon. Dapat, di ba? Kasi naman talaga, parang yun naman talaga yung nakikita natin, di ba? So, yun din yung naging ano ko, sir, yung naging reaction ko sa napanood ko kahapon. Yun lang rin yung Kaya siguro yun na sabi yung ganun kasi naging balag sibuyas lang siya. Kaya guys, tama ba yung ginawa ni Congressman Abante? Kung bisita ka, dapat itrato mo ang bisita mo ng tao, di ba? Kasi pinapunta mo siya eh. Hindi naman sila yung pumunta sa iyo eh. Di ba? Kaya guys, paki-comment na lang po kung mali o tama yung ginawa ni Congressman Abante, tsaka kung pabor ba kayo dyan sa mga ginagawa nilang pag-contempt sa tao kapag ka hindi nila gusto nilang marinig. At saka po kung saan kayo mas naniniwala ba kayo sa mga vloggers or sa mainstream media? Ako sa personally, mas gusto ko pa yung mga vlog. Oo, sir. Mas pinapanood ko pa yun, di ba? Mahirap pagsalita eh. Abangan nyo kapag retired na ako, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga sikreto ng mga mainstream media na yan. Kasi bawal tayo magsalita eh. Kasi kumbaga, may limitation tayo. Pwede tayong ganito, mga national issue, pwede tayong magsalita. Kumbaga tayo nag-obserba lang tayo na mga maling ginagawa ng mga nasa gobyerno natin. Kami, ano nyo rin kami. Pwede nyo rin kaming, anong tawag doon sa dyan? I-criticize, di ba? Okay lang yun. Okay lang yun. Tanggap namin yun. So, kung criticize nyo kami, kung ano yung sinabi nyo sa amin, babaguhin namin yun. Kung hindi naman kami yun, papanitilihin namin kung ano kami ang estado namin ngayon, di ba? Normal lang naman yan. Normal lang yan. Kasi pag hindi ka na-check, hindi mo mababalance. Yes. Tama yung check and balance para malaman mo kung tama ba o mali, di ba? Yung isa gagawa ng mali para ma-check niya kung tama talaga yung ginawa niya, di ba? Maganda rin yung check and balance. Kaya nga rin sabi nga Sergeant, maganda rin yung may mga nagrarari-rari, di ba? Oo naman. Bakit kamo? Siyempre, para marinig yung hinaing nila, di ba? Para may check and balance. Kasi kung lahat tayo magsasang-ayon, halimbawa si Sergeant, Mayor, ako si Congressman, kami dalawa, magkakunay-bands kami dalawa. Lahat ng sasabihin ko, susundin niya. Lahat naman ng sasabihin niya, susundin ko. Hindi magkunay-bands kami dalawa. So, hindi pwede yun. Kung kami dalawa, kung mali ang ginawa ni Sergeant, tapos alam ko na mali, ano ako sa kanya, sasabihin ko sa kanya, oy, pare, Mayor, mali yung ginawa mo. Ganun din siya. Oy, ang pareng congressman, mali ka rin, di ba? Kaya nga pangit sir yung walang oposisyon. So, maganda rin yung may ganun. Pero wag naman sana masyadong sobra. Tama lang din yung merong dalawang panig para may check and balance, para malaman natin kung ano talaga yung tama at mali. Para magkasundo tayo, mag-usap tayo, para malaman natin talaga kung anong solusyon na pwede natin gawin sa mali na yun. So, sir, yun lang sir yung masasabi ko. At saka yun lang din sir yung napanood ko kahapon. Sa sobrang haba, hindi ko na rin pinanood. Ayun lang din yung sa akin. So, maraming salamat guys sa panonood. Sana may natutunan kayo, may nakuha kayong
Kunti, kahit isa lang. Kahit isa lang. Sabi nga nila, pamat-amat, at least may nakuha kahit konti, di ba? So guys, maraming salamat po. Yan sir, maraming salamat sa pagtsatsaga na manood sa mga kwentuhan namin. Yes, thank you po. Kung nga patapusin do ang video nga dya, matamang salamat kanindong tanan. Bilang suporta ka naman, patigayon ka mag-subscribe sa mong YouTube channel, Jason Tesorero. Pati gayong pinduton ang notification bell para lagi kamo updated sa among mga bagong upload. Matamang salamat. Update!